Now, we will talk about how to raise strong believers. Ito, isa pa rin mahirap ito, no? Sa atin pong church, napakakailangan natin yan. Kasi come and go ang mga tao. Hindi na po natin maintindihan eh. Amen? Pero nice kong basahin ito sa inyo, sa 1 Peter 4:7-11. No? Sabi niya, but the end of all things is at hand. Therefore, be serious and watchful in your prayers. And above all things, have fervent love for one another, for love will cover a multitude of sins. Be hospitable to one another without grumbling. As each one has received a gift, minister to it to one another as good steward of the manifold grace of God. Amen? Then sabi sa verse 11, if anyone speak, let him speak as the oracle of God. If anyone minister, let him do it as with the ability which God supplies. That in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belong the glory and the dominion forever and ever. Amen. Amen. Gusto ko lang basahin po sa Tagalog. Alam ko naman, itong buwan ng August is panahon, no? Buwan ng wika. Hindi na po dati linggo lang eh. Ngayon, dineklara na yan na buwan ng wika. O kaya, mula ngayon, wala po magsasalita ng Ingles. Joke. Sabi niya rito, malapit na ang katapusan ng mundo, kaya pigilan nyo ang sarili nyo para hindi kayo makagawa ng masama at nang walang maging hadlang sa pananalangin ninyo. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat kung mahal mo ang kapwa mo, mapapatawad mo siya kahit gaano pa karami ang nagawa niyang kasalanan. Tanggapin ninyo sa inyong tahanan ng isa't isa ng maluwag sa puso. Binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. Gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Amen? And then, sabi niya doon sa verse 11, at binigyan ng kaloob sa pangangaral ay dapat mangaral ng salita ng Diyos. Amen? At ang binigyan ng kaloob para maglingkod ay dapat maglingkod ayon sa kakayahang ibinigay sa kanya ng Diyos upang mapapurihan ng Diyos sa lahat ng ginagawa natin sa pamamagitan ni Jesucristo, makapangyarihan siya at karapat dapat purihin magpakailanman. Amen. Tayo pong sandali ay manalangin. Father God, maraming salamat sa iyong salita. Salamat, O Diyos. Gamitin mo ang mga salitang ito, Panginoon, upang, Panginoon, ng bawat isa sa amin ay matuto ng iyong nais naming matutunan sa umagang ito. Salamat, O Diyos. Samahan mo po ang iyong lingkod. Itago mo ako sa iyong malabay na pakpak, Panginoon, at ang dalangin ko, Ama, sa oras na ito, ikaw po ang maipahayag, ang salita mo, ang nais mo, at higit sa lahat, ang karunungan mo para sa amin. Maraming salamat sa iyo. Pinupuri ka namin. Pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. What the believers need for today is encouragement. Sabi yan ni Natasha Crane. No? Actually, ito yung narinig namin sa podcast nung topic na to. Amen? Bakit ba? Why it's important to encourage other believers? We need fellow Christians to encourage us to be faithful to the Lord. Without the support of others, we can be in great danger of falling into apostasy or abandonment. Amen? Kailangan natin ng isa't isa. I remember, sabi nga, ang isang piraso ng kahoy, kahit anong ningas niyan, mawawala din ang init niyan. Kailangan niya ng isa pang kahoy para lalo siyang uminit. Ganon din po tayo. We need everyone. We need somebody na tutulong sa atin. Lalo na sa ating mga kabataan, we need somebody to disciple them. Nabanggit ko kanina, ang dami nating kalaban. Social media lang. Grabe. Minsan yung mga vlogger, may nakasabay ako sa Davao nung last time. Vlogger daw yun, sabi nung staff ko. Sabi ko, sino ba yung mayabang na yun? Sasakay lang sa kotse. Akala mo kung sinong hari na, paranin nyo nga ako. Sabi ko, sino ba yun? Takpan mo ang mata, patukan ko. Vlogger pala, vlogger daw. Pero hindi naman daw sumisikat.
Anyway, remember, ang dami nating kalaban. So we need somebody to encourage us. Kaya ako, I'm very thankful. Kahit nalipat ako dito sa bago kong trabaho, andyan sila Pastor Mabel, nagte-text yan, kaya mo yan. Enjoy ka lang dyan. No? Nung minsan binisita niya ako, sabi niya, ang liit naman ang kwarto mo. Sabi ko, wala eh. Ito lang yung binigay sa atin eh. Nagre-request ako, pero anyway, thank you. No? Alam niyo, kailangan natin yun. Amen? And how to be a strong believer? Ito, ito yung question minsan na need nating tingnan. First, acknowledge God's presence and choose to focus your mind in Scripture. Amen? Kaya po kami nagtuturo dito kasi alam namin, busy kayo masyado. So pag sa Sunday, focus po kayo. Let your mind and heart, let your ear focus on the Scripture. Amen? And then, sabi niya, number 2, practice memorizing a passage or studying it in depth using commentary. Wag po yung comment ng comment. No? Wala na yatang ginawa yung ibang mga tao kundi mag-comment. Sometimes we must use yung sinasabi nating constructive criticism o constructive comment. We need that. We need that. Kami, kailangan namin yan. No? Kaya minsan sasabihin ni Pastor Ayan, oh, very good. Galing. No? Yan sabi nga ni Sister Mako, dapat po, nakokomentuhan tayo. Kung mali, kung pangit, kung maganda, whatever. Sabihan niyo po kami para for our improvement. We need that. We need that. No? And then, number 3, sabi niya, use the time to copy a favorite passage into a notebook. Ito po yung mga bago. Magsulat tayo. Yan yung ginagawa ni Sister Nancy before. Even yung kanyang mga pangarap, sinusulat niya sa notebook. At unti-unti, tinitingnan niya kung namimit. Kasi God is never failed to us, di ba? Yung kinanta natin kanina. Amen? And then, number 4, think deeply about a small passage and how it applies to what you are dealing with in life. Kaya sinasabi namin, matagal pa, mag-aaral ka na. Para pag may dumating na isang pagkakataon, meron ka magagamit. Amen? Para ka nagbabangko. Oh? We need that. Kahit sa mga kasama natin, we need an emotional bank account. Kaya sabi ko dun sa bagong planta na yung pinuntahan ko, sabi ko, I need to develop camaraderie, companionship, through communication, to better communication. Kasi kailangan mo magkaroon ng, mag-impok eh. Para pag kailangan ka, may mauhugot ka. Amen? Kailangan natin yan. Amen? So, mahalaga po sa buhay natin, no? Sabi nga po doon sa Deuteronomy 6:1-9, medyo mahaba lang po yung mga verse, pero madali lang po ito. Don't worry po, kasi meron tayong communion eh. Sabi niya, tulungan niyo nga po ako magbasa. Obey them in the land He is giving you. Soon you will cross the Jordan River and take that land. You must always worship the Lord and obey His laws. Pay attention, Israel. Pay attention, Remites. Amen? Our ancestors worship the Lord and He promised to give us this land that is rich with milk and honey. Be careful to obey Him, and you will become a successful and powerful nation. Listen, Israel, the Lord our God is the only true God. So love the Lord your God with all your heart, soul, and strength. Memorize His laws and tell them to your children over and over again. Talk about them all the time, whether you're at home or walking along the road or going to bed at night or getting up in the morning. Amen? Write down copies and tie them to your wrist and forehead to help you obey them. Write these laws on the door frames of your homes and on your town gates.
Ang ganda po nitong verse na to. It reminds us that we need the Word of God. Amen? We need the Word of God to be strong. Sabi nga ng mga great Bible teachers, sabi nila, ito yung pagkain natin. Sometimes po, nakakalimutan natin. So, sobrang busy natin. Kaya si Pastor Mabel, nagkikwento yan. Habang bumabiyahe siya papuntang Kanlubang, nakikinig siya ng Word of God. Alam nyo, ako po, nakasanayan ko na rin. Ang daming apps. Kung ano-ano nga ang apps natin ngayon eh. May mga bago pa ako naririnig ngayon ng mga apps eh. Pero alam nyo, yung ups and down, hindi nila nakikita yun. Pero yung Bible, nakikita ng Bible ang ups and down mo. What I mean is God, because God is the Word of God. Amen? So lahat po tayo, kailangan natin ito. Amen? We are called to love Jesus. Or we are called to love like Jesus. Sabi sa John 13:34-35, but I am giving you a new command. You must love each other just as I have loved you. If you love each other, everyone will know that you are my disciples. Amen? Kaya kahit po, sinong klaseng tao yan, pag pinakitaan mo ng pagmamahal, babalikan ka niya ng pagmamahal. Amen po ba? Sagot naman kayo. Para tayong teacher dito eh. Dapat siguro may pat-pat eh. Pak! Sagot! Keep on loving one another. Sabi sa 1 Peter, says plainly, above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins. Kahit ano pang kasalanan. Kahit ang mga anak natin nagkakasala yan, dahil mahal natin yan, we will never let them down. Amen? Kaya po, kailangan natin ng mga encouraging word. Kahit na 75 ang grade niyan, good job, anak, good job. Diba? Sa office namin, meron dong hapon, ganun pa siya magsabi, good job. Maganyan pa, good job. Sa tingin niyo ba, ang mga anak natin hindi ma-encourage? Na 75 ulit sa susunod. Never natin silang ida-down. Amen? Eh, hindi ka naman nagturo eh, maasa ka pa. O, di ba? May maganda siyang accomplishment. Very good anak, very good, galing mo. O. Eh kung yung mga atleta natin, pag nakaka-gold, pumapalakpak ako kahit nanonood lang ako sa TV. Di ba? Tapos kahit malayo yan, anak, ingat. Alam nyo, never forget to call them. Ako once a week, lalo na yung pangalawa ko, wala sa bahay yun, nandoon sa kanyang warehouse. Lagi kong tinatawagan, anak, kamusta ka na? Ay, dad, ito. Oh, very good, anak. Galing. Magpa-dinner ka naman. Kailangan may bawi. Di ba? Loving one another is a priority. Amen? Above all, sabi niya dun sa, sa verse na yun, keep loving one another earnestly. Love is vitally important in the church. Paul says in 1 Corinthians 13, that you can preach great sermon, share the gospel clearly, understand life, think clearly about your circumstances, possess all faith, give away everything you have, even die as a martyr. But if you don't love, you are and you gain nothing. Kaya sabi niya, loving one another is a priority. Above all, be sure that you love. Mga magulang, be sure that you love. You love your husband first. Sa pamilya kasi, pagka nagkakaroon na ng anak, pabayaan mo na yung asawa mo. Anak na lang. Eh, sino ba gumawa ng anak mo? Ikaw ba lang nag-develop niyan? You must love. Huwag naman sobrang love, baka dumami naman yan. You must love. Love your family. Amen? And, sabi niya, number 2, love one another is a marathon. Sabi niya, sa 1 Peter pa din, sabi niya, as you go through life with your church, there will regular come up situation that demands continual love.
You will be seen against and misunderstood. You will be forgotten and neglected. You will be hurt. What should you do? Abide in Jesus' love and keep loving it is as a marathon. Kahit nasasaktan ka, umibig ka pa rin. Amen? Kahit na may pasakit. Amen? Kaya, alam niyo yung diborsyo, pasalamat tayo, hindi pa pumapasa. Ang dami nagtutulak niyan. Nagtutulak niyan, yung mga, okay, baka marinig tayo. Nagtutulak yung mga gustong-gusto makadalawang asawa o tatlong asawa eh. Pero tayong mga Pilipino, nananatiling isa lang ang gusto natin. Tama? Amen? Dahil alam natin, lalo na tayong mga Kristiyano, alam natin there is one, the only one na naging parang partner natin. Amen? So, huwag nating kalimutan. No? And then number 3, sabi niya, loving one another is intense. Alam niyo, sabi niya dyan, should we be content with a little bit of love towards one another? No. Hindi tayo dapat maging kontento sa kapraso lang. Dapat buong puso ang pagmamahal natin. Kaya yung mga kabataan kanina nagsasayaw dito, dati 2, 3 lang. Ngayon, ang dami na nila. Oh? Kahit nga siguro, pag pinasayaw mo rito yun, baka buong church masayawan na nila. Oh? Because what? Nagmumultiply because dahil yan sa pag-ibig. Thank you sa mga ate at kuya natin, lalo na sa youth. Salamat, Pastor Ayan. Oh? You deserve our praise no, sa ganyang pagkakataon kasi hindi mo sila iniiwanan. And thank you din sa core group ng mga kabataan na yan. You deserve our clap. Kasi ang gagaling. Minsan, sabi ko nga, pati pagsayaw. Ang hirap nun, sumasayaw ka, tumatawa ka. Di ba? Kahit yung mga ate nating mga mananayaw rito, no? Ang gagaling pa din. Amen? So, don't wait to be loved. We are to love one another as earnestly as Jesus prayed. Ganun ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. And then, loving one another makes life better. Amen? Okay, nagpasan ko na yan, mamaya explain ko na lang yan. Who is easier to forgive? Someone you love or someone you hate? Tanong ko sa inyo yan. Sino ba ang madaling patawarin o mahalin? Yung kaaway mo o yung kaibigan mo? Di ba? It's easier to forgive the people we love. So we are to love one another so that reconciliation comes easier. Striving to love someone and be willing to overlook an offense go hand in hand. Here, Peter is quoting from Proverbs 10:12. Hatred stir up strife, but love covers all offenses. Galing. Di ba? Kung mahal mo isang tao kahit anong pagkakamali niyan, mahal mo pa din yan. Kaya nga, di ba, may pinikula eh. Ilang beses mo na akong sinaktan. Di ba? Masyado mo na akong pinasakitan. Pero dahil mahal kita, pinapatawad kita. Kung saan nyo makikita yung quote na yan ng pinikula, sabihin nyo sa akin, may premyo. Kasi hindi pa yan ginagawa eh. Gagawin pa lang yan. No? Praise God. No? Then, step up no? For our believers. Amen? Ang ganda ng mga ano nito eh. Sabi ko nga, nung pinag-aaralan ko to, sabi ko, very good. No? Timing na timing. Step to build believers up to spiritual maturity. Kailangan natin yan. So, etong 6 na grupo na to, iisa-isahin po natin. Okay? First, sabi niya, teach new convert that salvation comes in stages. Justification, then sanctification, then glorification. Dapat alam natin yan. Now, we are justified because of the death of Jesus Christ on the cross. We are being sanctified. Okay? Actually, hindi ko na po, babasahin nyo na lang. Kung kailangan nyo po ng kopya, mura lang po, mura lang. Nasa ating pong YouTube yan. No? Sabi niya dyan, it's especially vital that new believers understand that justification is by faith in Christ alone, apart from work. Hindi dahil sa trabaho natin. Hindi dahil magaling tayo. Yung ating pong salvation is the work of God.
Amen to that. And sabi niya, however, they must also be taught that sanctification o yung progressive growth into Christ-likeness is essential to salvation, and that if it doesn't occur, then justification has not yet occurred. Amen? Hindi pa nangyayari. And then sabi niya, new believers should also understand that in glorification, we will be made perfectly righteous in body and soul by the direct action of God. Amen? Sana maintindihan nyo yan. Kahit tayo mga may edad, dapat maintindihan natin yan. Justification first, then sanctification, and then glorification. Amen? Then, teach your convert to hate sin and love holiness. It's very simple. Nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, we are now a new creation through Christ. Kung bago ka nang nilalang, dapat yung lumang pangalan mo, ibinaon mo na yun. Amen? Kaya yung mga kasama doon na mga empleyado ng bagong planta ko, tuwing makikita ko, sir, balita namin, dati ka palang union officer. Hawak mo buong San Miguel. Sabi ko, pagtulungan natin yung mga problema. I will not, hindi ko yun iaangat. Ang gusto ko maiangat, because of the Lord Jesus Christ, binago ako. Hindi dahil nakilala akong unionista nung araw, kundi nakilala akong bagong nilalang ng Diyos. Amen? Kasi yung pagiging unionista ko, patay na yun. Only yung learnings noong mga bagay na yun ang dala-dala ko ngayon. Amen? So tayo pong lahat ay binago ng Diyos. Kaya kalimutan natin ang kasalanan. Bagamat every time nagkakasala tayo, ang tanging Diyos lamang ang makapagpapatawad sa atin. Amen? Hold new converts accountable. Oh? Ask them. Prove them. Sometimes, yun ang maganda sa mga kabataan. Binibigyan natin sila ng ina-account nila yung sarili nila. Sana ba ako? Parang yung kinikwento ni Sister Nancy sa amin, ito po, na-meet ko na to. Nasaan na ako? Sa buhay natin, need natin yan. Nasaan na ba ako? Nung naalala ko yung nasirang Danny Austria, kumakanta pa yun. Nasaan kaya ako kung wala ka? Di ba? Ano tuloy mo nga, Pastor Ray? Di ba? Need natin. Need nating matuklasan yung ating mga sarili. Lalo na yung mga bago. And what is the weapon behind that? You read the scripture, you read the Bible daily para malaman natin kung nasa saan na tayo. Amen? Hindi tayo laging nasa baba ng hagdan. Dapat papanig din tayo hanggang makarating tayo sa taas. Kami dito, hindi po kami nagsimula. Nakaagad nagtuturo. Pastora says, make sure na kami po ay natututo. Every day, sa aming opisina noon, nagba-Bible study kami after ng break time. During break time pala, after break time, kaso yun, no? Bible study while on duty. During break time, sinasamantala namin yung one hour. And, true enough, Pastor Mabel, Pastor Ray, and even Pastor Ayan, and even Brother Steve, doon po kami natuto. Amen? And then, build a community commitment to discipleship. Amen? Help the growing church, like us. Kaya napakasarap na tingnan ngayon, na meron na tayong mga satellite churches. Pangarap ni Pastor Roses yan. And now, nagaganap. Kaya maganda to. Show them how to hold each other accountable in areas of general peace and growth. Pagsama-samahan natin yan. Alam nyo, it is not only for the new ones or the newbies. Kung tawagin namin yan sa planta, newbies. It is all for all of us. Kailangan natin
Sa dami, sabi nga ni Brother Mick, sa dami ng mga bakod o sa dami ng walls of Jericho ng buhay natin, we need somebody, no? Kaya we need our community. Every Sunday, this is our community. Every Monday to Saturday, yung Bible study, yung TTP, yun po yung ating community. Amen? Offer a clear roadmap to spiritual maturity. Kung meron po tayong mga Gantt chart na ginagawa para sa ating mga kumpanya, kung meron tayong mga plano para sa ating pamilya, sa church, kailangan din natin yan para sa mga kabataan, para sa mga magulang, para sa mga anak. We need that roadmap to spiritual maturity. Amen? Ano ba, Pastor, yung roadmap? Pag tinagalog nyo yan, mapa ng daan. Di ba? Hindi na pwedeng daan ng mapa yan. Mapa yan. Dapat ginuguhit natin kung saan ang punta natin. Amen? If the Lord tell us, go straight, straight lang. Kaya alam nyo, sometimes we are being bothered by what event, no, yung mga events ng buhay natin. Why? Wala tayong mapa eh. Kami po, sanay na sanay kami dyan. No? Kaya ako dun sa dati kong planta, nagpagawa talaga ako ng bulletin board. Nagpaguhit ako doon from day 1 hanggang day 31. Ano mga activities para hindi ako naliligaw. Pag may gusto akong malaman, doon sa staff ko, Camille, anong activity natin? Sir, yun po. Okay, very good. Na-ready mo na ba yan? Naihanda mo na ba yan? Ganun. Amen? Hindi labog-labog ang buhay. Lalo na tayong mga Kristiyano, we should be a perfect example for that. Ang buhay po natin ay hindi nakagaya ng dating magulo. Dapat tuwid, kung ano man. Amen? Sometimes we bend, but always we will be straight. Sana nauunawaan niyo yung sinasabi ko. Sana hindi pa kayo tulog. Amen? Then, pray fervently for spiritual growth. Pray openly in the hearing of new believers. Kaya dito hindi tayo nahihiyang manalangin. Kami always ready. Pag sinabi ng boss namin, Orly, pwede ba mag-pray? Yes, boss. Orly, pwede ba mag-pray? Yes, boss. Anong klaseng prayer ang gusto mo? We should always pray. Kaya yung mga, lalo na yung mga tatay, we are the anchor. No? Dapat bago tayo, pagkagising pa lang, thankful na tayo. No? Hindi pagkagising pa lang, anong almusal? Hindi pa nagkatapos ang almusal, ano kayong tanghalian? Dapat bago natin umpisahan ang buhay, panalangin. We should be thankful because we've seen yung araw na yan. Nagising tayo, maganda yung umaga. Amen? And then, some essential element also to guide us in helping new believers. Okay? First, we should pray. Alam niyo, may nabasa ako na tawag nito na isang writer. Sabi niya, first pray, then second pray, then third pray. Nung binabasa ko yung article niyan, sabi niya, we should never stop praying. We should do it because God hear us. Ano man yung panalangin mo, kapatid, pinakikinggan niya ng Diyos. Sabi nung iba, paano, Pastor, pagka negative yung prayer? Alam mo, maganda sa Panginoon, sinasala niya yan, ginagawa niyang positive. Kaya nga meron banga ang Panginoon Imba ka ng panalangin mo. Kaya di ba sinasabi madalas dito, sometimes we receive answer, sometimes we receive no.
But most of the time, yes ang answer ng Lord sa atin. Nanyo, hindi kayo naniwala. Diba? Paul prayed for his disciples as Jesus also prayed for his disciples. Tandaan nyo, bago mamatay ang Panginoon, bago siya hulihin, he prayed sa Gethsemane. Why? He don't pray for himself. He pray for us. Amen? Kasi alam niya eh. Alam niya magkakaroon ng kaganapan ang buhay natin because of that. Magkakaroon tayo ng kalayaan dahil ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. So pray. And then number 2, the Word of God. Okay, in 2 Thessalonians, sabi ni Paul, that Word of God is, he shared the Word of God with them. Like us, we shared the Word of God to you. Oh? Kaya po mahalaga na tayong lahat ay nag-aaral. Nagkakaroon po tayo dapat ng open ears sa bawat salita ng Panginoon. Amen? Maganda rito yung sinabi niya, we know from experience that we grow in our faith by consistently studying the Bible and spending time with Him. God's Word is our spiritual food and we can't live without it. Hindi tayo pwedeng mabuhay nang wala ang salita ng Panginoon. This will prolong our life. Amen? Kaya minsan yung salita ng Diyos, akala lang ng iba, baliwala eh. But alam nyo, mas magaling pa yan sa gamot. Lagi yan binabanggit ng ating mga kapatid na yung gamot nila ay ang salita ng Diyos. Amen? Isaiah 4 yata yun, nung nagsasabi, the word is a medicine to our body. Kahit anong problema mo, ang gamot dyan, salita ng Diyos. Kaya maganda to eh. Alam nyo, wala akong nabasa kong libro, kundi ang Bible lang ang may sagot lagi. Lumo ka na pagod ka na, ano sabi? If you are weary and heavily laden, come to me. Isang binibiro nga, come to Papa. Come to me, sabi ng Panginoon. Then number 3, building a loving relationship. Paulit-ulit. Build a loving relationship. When you become someone's friend, you know who you are and that it can be fun to be a Christian. Let us enjoy our life as a Christian. Minsan nakala natin yung pagiging, hindi ko naman malaman kung ano sasabihin ko sa mga kasama ko na to. Hindi ko maintindihan kung ano ba yung dapat eh. Ano ba yung naiisip ko kaya? Always ask the Lord, Lord, turuan mo ko. Alam nyo, kailangan natin mag-enjoy. Yung buhay Kristiyano ay hindi suffering. Punong-puno po yan ng kagalakan. Salamat sa isang nag-amen. Huh? Alam nyo, ano kaya ang pwedeng gawin? Huh? Para mapa-amen ko kayong lahat. It is fun to be a Christian. Amen? Ang sarap ng buhay ng Kristiyano. Kahit saan. Minsan nakaka-amaze. No? Nakikita ka. Nag-stand out yung yung iyong galing. Minsan nakaka-overwhelm. Parang wala na yatang tigil. No? Yung aming presidente, lagi siya sabi sa akin, pag nagkikita kami, ikaw talaga ang para dyan. No? Ikaw talaga ang para dyan. Hindi ko naman sabi, magre-retire na lang ako, pinahirapan niyo pa ako eh. No? Pero God is with me. God is with me. Alam niyo, yung issues and concern ng buhay, hindi yan magiging problema ng isang masayahing Kristiyano. Salamat po. Ayaw na. Next slide.
sorry. Ayan. Then, fellowship with other believers. Paulit-ulit, sinabi ko na yan kanina, nuulit ko na ngayon. Sabi niya rito, if you are meeting with them to go through follow-up materials, ask some of your Christian friends to come too. Anong ibig sabihin dyan? We need somebody to help us. We need somebody to prepare for us. We need somebody to warm us. And we need somebody to warn us. Amen? Kailangan natin ng mga kapatiran na magsasabi sa atin, baka sumusobra ka na, tigil-tigilan mo ng konti yan. Oh, medyo lumalayo ka na. Renda-renda ng konti. We need somebody. Kaya alam nyo, ang malungkot sa buhay ng Kristiyano, pag wala siyang kapatid na kasama. Amen? Kaya gumawa ka ng kapatid. Diba? Doon sa mga manginginom dati, may biruan dyan. Pag uminom ng isang boteng beer, sasabihin, naku, nalulungkot, nag-iisa lang. Lagyan natin ng kasama. O order pa ng isa. Uy, naku, mag-asawa na sila, friend na sila, okay na to. Ay, kaya lang malungkot ang buhay, dapat bigyan natin ng anak. Huh? Pagkatapos, ay, kawawa naman yung anak, nag-iisa, dagdagan pa natin. After that, ang tatanong na nung nag-iinom na yun, where is the road? Hindi na alam pa uwi. Sa dami. But that's joke lang yan. No? Pero alam nyo, ang buhay natin sa Kristiyano, dapat punong-puno tayo ng pakikisama sa mga kapwa natin. We need fellowship with one another. Kaya ngayon, alam nyo, dapat ito yung masayang buhay. Nandito kayo wala kayong dapat inaalala. Kaya lang, 10:30 pa lang, iniisip nyo na yata yung lunch. Huh? Mamaya, kakain tayo ng ibinigay ng Lord at tiyak mabubusog kayo. Amen? And then, encourage them to tell others about Christ. Huwag nating tantanan. Oh? Alam nyo, then they can be multiplying disciples and see God sa others' lives like He has touched their lives. Patuloy nating ipakilala ang ating Diyos. Kung paano ako binago ng Diyos, isipin ko din dapat na mabago din ang kasama ko sa trabaho ng Diyos. Kung binago ka bilang nanay, dapat isipin mo kung paano babaguhin ng Diyos ang tatay ng tahanan. Vice versa. We should always think on that. Amen? Encourage them to tell others about Christ. Huwag po tayong tumigil. Parang yung isa nag-retire na kasama namin, nag-resign. Sabi ko, ba't ka magre-resign? Kasi may exit interview. Sabi niya, sir, hindi po kasi ako makabuo ng anak. Baka sa sobrang stress. Sabi ko, alam mo ba, yung pagkakaroon ng anak is a gift of God. And therefore, right now, I declare na magkakaanak ka. Kaganyan siya sa akin. Parang siguro gusto niya sabihin, paano mo nasabi yan? Kaya nung nagkita kami last time, sila mag-asawa, sabi ko kagad, pagkakita ko sa kanila, I pray na magkakaroon kayong anak. And alam ko, dinideklara ko yun, magaganap yun. Magaganap yun. Why? Because that is fulfilling na mararamdaman ng mag-asawa na yun. That's a fulfillment to them. And God will never deny them sa gusto nilang mangyari sa buhay nila. Amen? And don't forget the Holy Spirit, always. The Holy Spirit is our encouragement. Alam nyo, kung nagkukulang na tayo, ask the Holy Spirit to encourage us. Kung nagkukulang na tayo nung sasabihin, ask the Holy Spirit to fill us dun sa mga salita ng Diyos. Amen? Sabi dun sa John 14:25-26, I have spoken these things to you while I am with you. The companion, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you everything and will remind you of everything I told you. Amen?
Kung makikita nyo sa kalsada, sa mga highway, may mga reminders. Please, don't drive. Don't drink and drive. Please, don't message sa cellphone when driving. Ang dami niyan. Ganon din po ang Holy Spirit. Papaalalahanan ka din niya. Then, sabi niya dun balik ko lang. As believers, we can play an important part to the new believers. But ultimately, it is God who is doing the work. Don't be offended if people aren't interested. God is the one who is pursuing them, and He will bring about fruit. He has promised in His word to bring about the good work that He has begun in us. Amen? Huwag po tayo ma-frustrate. Kung nagpapaloob ka ng mga kabataan at medyo isinasantabi ka, hayaan mo lang. Kung sa tingin mo, hindi nakikinig sa'yo, okay lang yan. Because God said, the Word of God will come out sa bibig niya at babalik yan at hindi yan babalik nang walang nangyayari. Amen? Everything we say about God will produce a positive. Walang namahayag ng salita ng Diyos, ng katotohanan ng salita ng Diyos. Kasi marami pong nagpapahayag Pero wala pong nagpahayag ng katotohanan ng salita ng Diyos ang hindi po nagkaroon ng magandang bunga. Amen? Huwag po tayo ma-frustrate. Sometimes napoprostrate tayo o kaya napipigilan tayo Paulit-ulit namin sinasabi yan. Don't be afraid. Don't be afraid. Kagaya ng sinabi kay Apostol Pablo ng Panginoong Yesus. Sabi niya, huwag kang matakot. Kung tatayo ka sa harapan ninumang hurado or what, don't worry. Ako ang maglalagay ng salita sa iyong bibig. Amen? Kaya remember, mga kapatid, we are here. Last slide. Pakinga. Yan. We are here to raise strong believers. Amen? We are here. Kaya po tayo nakaupo dyan. Hindi para lang magbutas ng bangko. Nakaupo tayo dyan para maging tagpagturo ng salita ng Diyos. Amen?